Huwag kang maniwala sa kanya, Charlie. Sabi pa niya isampid lang daw ako sa pamilya niyo. Dahil ampon lang ako ng tita mo. Parang batang nagmamaktol na tugon nito. At umiyak na rin, kaya tumaas na naman ang kilay ko. Pang teleserye talaga ang acting ng babaeng ito. Both of you are at fault now because you have insulted each other. But Catrice, who gave you the audacity to say that to my wife? I did not marry her for money or anything. Even business for that matter. I married her because it's her, and not because she needed benefits from me or vice versa. Pagalit na sabi nito sa pinsan. Her expression turned sour as she looked at me with eyes full of hatred. And what about her insult about me being adopted? Hindi mo ba siya pagsasabihan sa pang-insulto niya sa akin? Galit na sumbat niya kay Charlie. Catrice, ano ba? Para kang bata? Will you stop now and just apologize for hurting her feelings? Hirap na pakiusap ng asawa ko. Bigla tuloy akong naawa sa kanya dahil naiipit na siya sa alitan namin ni Catrice. Pero ganoon pa man, hindi pa rin nawawala ang inis ko sa kanya. Apologize? Why should I apologize? She hurt my feelings, as well as my physical self. Kunwari pa nito. Talagang walang balak aminin ng kasalanan sa halip ay gustong isisi sa akin lahat. Please leave us now, Catrice. My wife and I need to talk in private. Seryosong sabi nito sa kanya. Halatang inis na ito dahil hindi ako mapagalitan ni Charlie sa harap niya. I can't believe this. Galit na pagmaktol niya at mabilis na kinuha ang bag at padabog na umalis ng unit. Napabuntong hininga na lamang ako sa inasal niya. Pagkaalis ni Catrice ay naupo ako sa couch at hindi ko tinitingnan si Charlie. Naiinis ako sa kanya dahil mas inuna pa niyang asikasuhin ang babaeng iyon kanina kaysa tingnan kung okay lang ako. Hey, baby, I'm so sorry for acting without thinking first. Banayad na saad nito at umupo sa center table para tapatan ang mukha ko. Pero nakasimangot lamang ako at ayokong tumingin sa kanya. Doon ka mag-sorry kay Catrice. Tutal, mukhang mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. Masama ang loob na tugis ko sa kanya. Nakatagilid ang tingin ko dahil ayoko talagang tingnan siya. Hinawakan niya ang mga kamay ko at marahang pinisil-pisil. Kaya napalingon na ako sa kinaroroonan niya. Nagmamakaawa na ang tinging sumisilay sa mga mata niya ngayon. I'm really sorry. I was just worried about my cousin earlier because she said she's hurt. So I rushed her to the clinic. Don't look at it at the overway, please. Mahinang paliwanag niya. I didn't mean to insult her. I was just defending myself. And beside, she hurt me first. Pumiyok na ako habang nagsasalita dahil naiyak na naman ako. Mabilis namang lumapit sa akin ng asawa ko at niyakap ako habang banayad na hinahaplos ang buhok at likod ko. Baby, don't cry please. Forgive me for not taking care of this incident the right way. I never meant to hurt you, and I will never hurt you intentionally. Emosyonal na pahayag nito. At heto na naman ako, biglang natunaw lahat ng inis at sama ng loob ko dahil lamang sa gentleness and sweetness na ipinapakita niya ngayon. Ang rupok mo, self, grabe ka. She slapped me first at hindi pa siya nakontento. Sinabunutan niya pa ako palabas ng elevator. Nananakit na ang anit ko kanina, kaya napilitan akong sikmuraan siya. Sumbong ko na parang batang inapi ng kalaro. What? Why didn't you say it earlier? Takang tanong niya at rumehistro ang matinding galit sa mukha niya. No one is allowed to hurt you. Nanggangalit na dagdag pa niya.
Paano ko sasabihin? Sa itsura mo kanina ay parang mas naniniwala ka na agad sa kanya kaysa sa akin. Humutok ko at niyakap niya ulit ako. I'm really sorry, baby. I will make sure to deal with Catrice properly for what she did for you. Pangako nito sa kahinalikan ng noo ko. Hindi ko gustong makipag-away sa kanya. But it seems like she doesn't like me. Pag-amin ko. Lawakan mo na lamang ang pangunawa mo sa kanya. Medyo close kasi kami noon mula pagkabata. Kaya siguro nagsiselos lamang na may iba na akong pinaglalaanan ng atensyon. Medyo spoiled din kasi iyon. Dahil siya nga lang ang anak ng tita ko. Paliwanag pa nito. Sinubukan kong tumingin sa perspective ni Catrice. At malamang ganoon nga ang nararamdaman niya. Susubukan ko na lamang na maging mas maunawain sa kanya sa susunod. Siguro nga ay nagsiselos lamang ito at kailangan lang niyang maintindihan na hindi niya ako kaagaw kay Charlie. Kung hindi, bahagi lang din ng pamilya. Aaminin kong gumaan ang pakiramdam ko sa isiping ito. Maybe, all I need is understanding and more patience around her. I was too nervous and worried when I saw how Catrice despises my wife. At kahit masakit sa akin, kinailangan kong magpanggap na mas naniniwala ako sa pinsan ko. Although, I already knew from the moment I saw the hurt in the eyes of my wife that Catrice is lying. Impulsive at may pagka-violent si Catrice, kaya pinoprotektahan ko lang ang asawa ko sa masamang pwede niyang gawin. At napakaswerte ko because Christina is such a kind and class woman na hindi basta-basta papatol kahit nahihirapan na siya. I admired her because of that. Ang galing mo namang magluto, Risa. Nakakainggit. Turuan mo naman ako. Minsan kasi gusto ko rin pagluto ang sir mo. Komento ni Christina habang nagdi-dinner kami. Kasabay lang din namin ang kasambahay sa hapagkainan dahil ang gusto ng asawa ko ay ituring siyang bahagi ng pamilya. This is a first time for me. But anything that will make Christina happy will be my happiness too. Naku, salamat po ma'am. Natutuhan ko lang din po iyan sa nanay ko. Dahil magaling talaga siya sa mga lutong bahay na pagkain. Magalang ngunit medyo nahihiyang sagot ni Risa. What about you, babe? Do you like this adobo? She turned to me and asked sweetly. I was taken aback because this is the first time she used an endearment to address me. Babe, did you just call me that? Hindi makapaniwalang tanong ko kasi baka nabigla lang siya. Nakita kong namula agad ang mukha niya at medyo nahihiya pang lumingon sa maid namin bago sumagot. Yeah, babe. Ayaw mo ba? Sige, hobby na lang. Nakangiting sagot niya. Sa ganda ng itsura niya ngayon ay parang nawala na ako ng ganang kumain at parang gusto ko siya na lang. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil parang naunawaan niya ang naisip ko. Am I that fucking obvious? Well, I can't get enough of her to be honest. Well, I like hubby more. Pag-amin ko sa kanya at inirapan lamang ako sa kapalihim ng ngumiti. She really is a gem, the most beautiful woman I've ever seen. There's always this kind of feeling that I can't explain towards her. By the way, let's shop tomorrow. Sabi ko na lang para maiba ng konti ang usapan dahil parang nagiinit na ako sa kinauupuan ko. Tomorrow? Why? May klase ako at ayokong mag-absent. Ang dami ko nang absent this month kung kailan malapit na ang finals. Takang tanong nito. Personally, I really don't want her to continue studying anymore. Because I always felt uneasy. Don't get me wrong. I trust my wife very much. Pero wala akong tiwala sa mga lalaking napakalagkit kung makatingin sa kanya. Kahit alam nilang may asawa na siya. I can still notice how they are mesmerized and captivated by her beauty. Isama mo pa ang napakaganda niyang katawan. Kung ako lang ang masusunod,
Gusto ko siyang ikulong na lamang dito sa bahay at dapat ako lamang ang tumititig sa kanya at sumasamba sa kagandahan at alindog niya. Hey, tinatanong ko kung bakit kailangan nating mag-shopping bukas. Bakit nakatitig ka lang sa akin? Untag nito dahil hindi ko pa nga pala nasasagot ang tanong niya. Pati si Risa ay matama na nakatingin sa akin at hinihintay ang isasagot ko. Let's shop for dresses and accessories you can wear for my parents' anniversary next week. It will be on Friday night. Tugon ko. Oo nga pala, next Friday na pala iyon. Pero mahaba pa naman yung time. Pwede bang sa weekend na lang tayo mamili? Tanong niya, saka lumingon kay Risa para senyasan itong ayusin na ang pinagkainan namin since we're already done eating. I can't. I will be in Taiwan for tomorrow afternoon until Tuesday next week. Paalala ko sa kanya. I will be attending the opening ceremony of our newly constructed bank branch there. Kung pwede nga lang ay ayoko na sanang umalis dahil siguradong mamimiss ko siya kaagad. Pero kailangan talaga ako roon. Oh, I see. Okay, let's just go tomorrow. Sabihin ko na lamang si Chloe na i-cover muna ako sa mga klase namin bukas. But please, this will be the last time that I will be absent, okay? Pakiusap niya. I only smiled and nodded at her. After the dinner, we just freshened up and we decided to watch a movie before going to bed. Sa totoo lamang, ang matagal ko nang hindi nakakapanood ng mga pelikula o anumang palabas sa TV o sinehan dahil nauubos ang oras ko sa pagpapalago at pagpapatag ng kumpanya namin. So, what are we going to watch? Tanong ko sa kanya. As I joined her to the couch, nagpalagay ako ng malaking screen sa kwarto namin para hindi na kailangang pumunta sa living room to relax. At least here, nakakahirit ako habang nanonood. After naming makapamili ng mga gagamitin namin for my parents' anniversary, we decided to have lunch together before I head to the airport. Sana sa susunod kasama na rin kita sa mga business events and gatherings ko. We can have our pre-honeymoon moments in other countries too. I told her while we settled in our seats. Nasa Jollibee kami ngayon at kasalukuyang inaantay na ma-deliver ang orders namin. Ewan ko ba kung bakit dito niya gustong kumain. Araw-araw at gabi-gabi na nga tayong nagsisex. Hindi pa ba honeymoon sa'yo yun? Biglang komento nito. She looks so cute while pouting. Kaya napangiti pa ako. Baby, ang honeymoon, yung walang ibang iniisip o ginagawa kundi yun lang. Tumaas ang kilay nito sa sinabi ko at humalakip-kip. Parang nakakatakot naman ang honeymoon na gusto mo. Kunot noong sagot nito at hindi ko napigilan ang sarili na matawa pa lalo sa kanya. How could she so be innocent and very tempting at the same time? You will love it, I promise. Sabi ko at isang matalim na tingin lamang ang iginanti nito sa akin at lalo lamang akong napahalakhak. Hindi na siya nakasagot dahil dumating na ang mga orders namin. Kulang na lang ay baliktarin ko na ang lamesang nasa harap namin dahil sa malapad na pagkakangiti ng waiter habang nakatitig sa asawa ko. Kahit si Christina mismo ay parang naaasiwa sa kanya. Kaya tumikhim ako na medyo ikinagulat nito. Stop staring at my wife while I still have the patience in me, or else I will crush your skull at this very moment. Hindi ko napigilang singhal sa crew na nagbaba ng order namin. Christina was also shocked with my reaction and quickly squeezed my hand to calm down. I'm sorry sir, ma'am. Please enjoy your meal po. Nahintakutang sabi nito at magalang na nagpaalam. Charlie, ano ka ba? Nasa public place tayo so please hold your temper and don't create a scene. Pabulong na saway ni Christina sa akin. Kita mo ba kung paano siya tumingin sa'yo kanina?
He literally wanted to flirt with you in front of me. Inis na sagot nito. Alright, let's not allow that thing to ruin our mood, okay? Let's just eat. Banayad na pangaalo nito sa akin habang hinahaplos ang kamay ko. Hindi pa lubos na nawawala ang ngit-ngit sa kalooban ko, pero nanahimik na lamang ako. Sa nangyari ngayon pa lamang ay parang biglang ayaw ko nang umalis at iwan siya. She's like a very precious treasure just waiting to be stolen from me. And I will never allow that to happen unless I die first. Inihatid niya ako sa airport for my flight. We made out for a few more minutes before leaving her. Ang hirap niyang iwan. Gusto ko sana ay nasa tabi ko lamang siya palagi. As soon as I boarded my plane, I sent her a text. I automatically smiled after reading her text and put my phone down. When I looked up, I saw the last full stare of the flight attendant directed to me. I almost spoke at how flirt she could get. She already knew that I'm a married man, and she still have that confidence to seduce me. What a shameless bitch. Then, suddenly, I remembered that my wife's dream is to become a flight stewardess. And I got goosebumps by just merely imagining her wearing such tight and revealing clothes. I just ignored her and watched my wife photos in my phone instead. I have photos of her since she was 8, which were all stolen shots. She's always been so pretty back then, and became even more beautiful and stunning now. She is really my grand prize in this life, and the most precious gift given by God. I spent my whole trip browsing and staring at Christina's pictures, and God, I miss her already. The next day, I was in a meeting with the staff and some members of the board when I received a text from her. After that meeting, I visited some of our partner companies in Taipei and checked out some more potential investors for the next big projects that we will be realizing this year. Sa tuwing titingnan ko ang malaking istruktura at mga assets na pag-aari ng aming pamilya, hindi ko maiwasang lalong humanga sa daddy ko sa galing niya sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin. Pero isang bagay ang itinuro niya sa akin na para sa kanya ay pinakamahalaga sa lahat. It's how we deal with people. Para kay daddy, ang pinakamahalagang bagay sa pagpapanatili ng katatagan at kapangyarihan ng Moretti Empire ay ang mabuting pakikitungo sa tao, lalong-lalo na sa mga empleyado ng kumpanya. Ayon sa kanya, if you treat people the way they should be treated, respect, compensate, and appreciate them for their hard work, they will be your backbone for continuous progression. And that's true. The loyalty and dedication of our people to our company were one of the most essential keys to our massive success. I felt so tired and drained the whole day sa dami at lawak ng kinailangan kong bisitahin at asikasuhin. It will also be the same tomorrow. So I decided to have a drink later in my hotel room while having a video call with my lovely wife. Pagdating ko sa hotel, ay nasa lobby ang sekretary ko na mukhang tense na tense at halatang kanina pang naghihintay sa pagdating ko. Kaya agad itong lumapit sa akin nang mamataan akong nakapasok na sa entrance. What's wrong? Why do you look so nervous? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kahit ang personal assistant ko ay nakakunot din ng noo habang nakatingin sa kanya. Sir, kasi parang nagdadalawang isip pa ito kung magsasalita o hindi. Look, I'm so tired, so I don't have time to play with you. Malamig na tugon sa kanya at lalo lamang itong nagmukhang balisa. Sir, may bisita po kayo sa room nyo ngayon. Kararating lamang niya kaninang hapon at nagpumilit na kunin ang keycard dahil ine-expect nyo raw po siya, sabi niya. Ang taray niya, sir.
kaya napilitan akong pagbigyan na lang. Kinakabahang sagot nito at hindi pa makatingin ng maayos sa akin. Lalo tuloy napakunot ang noo ko. Who the hell are you talking about? Iritadong tanong ko at nagsimula ng lumakad patungo sa elevator papunta sa kwarto ko. Si Ma'am Catrice po. Sabi ko sa kanya itatawag ko muna sa inyo kaya lang ay gusto raw po niya kayong isurprise. Kabadong paliwanag pa rin ito. Literal na napamura ako sa narinig. Ano na naman bang trip ng pinsan ko? Don't worry about it. Sige na, dumiretso na rin kayo sa mga suite nyo na makapagpahinga na rin kayo. I told them calmly. Tumango lamang ang mga ito at pumunta na sa kani-kanilang room paglabas namin ng elevator. I used my card to open the door of my hotel room and I felt so annoyed when I saw Catrice slacking on the couch while drinking wine. There are also sliced fruits on the center table. How did you know that I'm here, Catrice? Bungad kong tanong sa kanya nang ganap na akong makapasok sa kwarto. At nagulat ako nang bigla itong tumayo at patakbong sumalubong sa akin, saka ako hinalikan sa mga labi. Mabilis ko siyang naitulak palayo. What the hell, Catrice? Singhal ko sa kanya pero nagkibit-balikat lamang ito. Parang ang hirap namang malaman kung nasaan ka, no? You know me well. I can always find you, Charlie. Nangakangiti pang sagot nito saka bumalik sa kinauupuan at sumubo pa ng prutas gamit ang tinidor. Then, why are you here? I questioned her with a suspicious look. Siguradong may kalokohan na naman ginawa ito at hihingi na naman siguro ng pabor para tulungan ko siya. Come on, Charlie. It's not like we're not used to being in a hotel with you. Makahulog ang sabi nito at saka ako tinapunan na mapang-akit na mga tingin. Catrice, pagod ako. Kaya kung ano mang kailangan mo, sabihin mo na at iwan mo na ako. I still need to call my wife. Pinagdiinan ko pa ang salitang wife para maintindihan niya na hindi na pwede ang mga kalokohan niya sa akin dahil may asawa na ako. How sure are you that your wife is thinking about you and not busy now flirting with other men while you're away? Sarkastikong sagot nito at mabilis na nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinaklit ang braso niya. Don't you dare talk about my wife like that. Pagalit na babala ko sa kanya. Iwinasiwas lamang nito ang kamay ko at nabitiwan ko siya. Ano ba, Charlie? Nasasaktan ako. At bakit? Totoo naman, di ba? Bakit? Alam mo ba kung anong pinagagawa ng asawa mo habang nandito ka? At nagpapakakuba sa pagtatrabaho? Nang uuyam na tanong nito, kaya lalo lamang nang dilim ang paningin ko. Kung hindi ko lang siguro iniisip ang mga pinagsamahan namin dati, ay baka nasaktan ko na ang babaeng ito. Lalo na at naaalala ko ang pananakit na ginawa niya kay Christina the other day. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa asawa ko. At baka akala mo hindi ko alam ang pananakit na ginawa mo kay Christina. That will be the last time that you would hurt her. Dahil kapag naulit pa iyon, baka hindi ko na mapigil ang sarili ko. Kitang-kita ko ang galit sa mukha niya dahil sa mga sinabi ko. Aside from anger, I also noticed a pain from her eyes at aaminin kong medyo na-guilty ako. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede niya nang tratuhin ng hindi maganda ang asawa ko. Why, Charlie? Why her? Anong meron sa kanya na mas nakahigit sa akin? Have you forgotten your promises to me? Biglang sumbat nito at napalunok ako dahil alam ko kung ano ang tinutukoy niya. I actually forgotten everything the moment I laid my eyes on Christina. 10 years ago. I don't want to talk about it. Just tell me why you're here and leave. Matigas na saad ko sa kanya. Lalong nagmitngit ang hitsura niya at kinuha ang bag niya. Pagkatapos ay may inilabas siyang brown envelope mula roon.
Do you see this? And do you want to know kung ano ang laman nito? Parang nang iinis na tanong nito, kaya na-curious ako sa kung anong ibig niyang sabihin. What is that? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. She only threw the envelope on the table. See it yourself and then tell me if I'm lying or not, she said while giving me a challenging look. So, I went to pick up the envelope and took out what's inside. My eyes immediately widened when I see photos of Christina with Dave. They are in a restaurant, and in one photo, Christina was tapping Dave's back while the other photos are showing my wife hugging him. They both look emotional on the pictures. Just what the hell is this? And why the fuck my wife is so intimate like that to that bastard of a man? Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko at bigla akong nanginig sa galit. Maging ang pagtagis ng mga ngipin ko at pagkuyom ng kamao ay hindi ko mapigilan. Anong ibig sabihin nito? At bakit may mga ganito kang larawan? I'm already at my edge, and one wrong answer will only cause her harm. So, she better answer me quickly and truthfully. Bakit ako? Tanungin mo yung asawa mo. Pinapakita ko lang sa'yo ang tunay na ugali ng asawa mo, kung sino talaga siya. Alam mo, Charlie, huwag kang masyadong magpabulag diyan sa asawa mo. Dahil unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam ko na kung anong klaseng babae siya. Sigaw nito sa akin, and that's the end of it. Nasampal ko siya. Bumagsak siya sa sofa. I'm too furious now that I want to hurt her more. Kaya hinawakan ko ng mahigpit ang panga niya. Saka itinaas ang mukha niya para iharap sa akin. I already warned you not to speak ill of my wife, I told her while gripping my feet. I know the looks on my face and the fierceness of my voice affected her so much because I saw her tremble in fear now. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong pagtrato mula sa akin. Pero wala akong balak kumalma. Sino mang maninira sa asawa ko sa harap ko ay mapaparusahan. Charlie, nasasaktan ako, ano ba? She struggled to be freed by my grip, so I let her go bago ko pa siya lalong masaktan. Get out of here now! Malakas na sigaw ko sa kanya. She immediately stood in fear and shot me a hurt look. I never wanted to hurt her or even scold her, but what she did today is just too much. Pwede niyang ipakita ang concern niya sa akin, pero hindi sa ganitong paraan. You will soon realize the real color of the woman you married. I'll guarantee you that, Charlie, she said, and angrily stormed out of the room. I was pacing back and forth at hindi ko alam kung anong susunod na gagawin. I was too angry with what I saw, and all I want to do now is to fly back to the Philippines and demand for an explanation. I need to know the truth behind those pictures or else I will go crazy. After a few minutes of contemplating, my phone rang and it's Christina's calling. Should I answer it and ask her? Should I demand her an explanation? What should I do? Napahinga ako ng malalim bago sagutin ang tawag. Hello? I tried my best to sound calm. Hi, hubby. How's your day? It's already 8 in the evening. Did you eat na ba? She asked sweetly, and her voice is full of concern. Half of my anxiety just melted down like that. I just arrived in my room. I only answered because I am prohibiting myself to ask the questions in my head. Besides, hearing her sweet voice and her concerned tone suit me a bit already. How about you?
Did you already eat your dinner? I asked back instead. Hindi pa. Di ba sabi mo, sabay tayong kakain? Video call. Remember? Kanina ko pang hinihintay ang tawag mo. Parang may konting hinampong sambit nito. I hate seeing her getting disappointed. So, I brightened my voice as I said my response. Let's eat then, I said, and she agreed happily. I smiled at that. We ate together through a video conferencing and spent 2 more hours conversing happily to each other. I have completely forgotten what I saw earlier and promised myself to deal with it in the right way. I can't handle a fight with her, and she deserves to have the benefit of the doubt. I won't let some measly photos to ruin us and the relationship we are starting to build together. Are you going to have a shower now? I asked her after she brushed her teeth. Yes, why? She asked innocently. I want to watch you while you were doing it, I said smiling, and she suddenly coughed. I only laughed at her as she glared at me. She is really cute when she's shy and blushing.